Parang may hinahabol si Polaris dito ng napakalaking balete na ito. So kung mapapansin nyo mga kalahi, pansinin nyo, tumingin kayo dito sa taas na ito. So kung makikita nyo, ito napakasulid. Kung baga buhay na buhay pa siya. Napakalalaki ng ugat na ito. At ito, kung makikita nyo ito, ugat din po ito na nanggagaling sa taas. Tingnan nyo sa Polaris, inaakyat niya. Inaakyat niya, ibig sabihin nun mayroon siyang naaamoy dito. Ano kaya ang laman na to? Wala rin. Isa sa napansin ko, parang ayaw tumawid ni Polaris dito sa sapa na ito. Hindi ko alam kung ano yung napapansin niya, sapagkat kung makikita nyo ang napakalaking balete na ito sa gilid ng sapa, kanina pa siya nagmamasid dyan. Ayan si Polaris. Polaris, tara na. Tara na. Hinihintay ko siya dito, kanina pa kami. Kung makikita nyo, parang hindi siya makatawid, samantalang ang lugar na ito ay palagi niyang napupuntahan. Yun, bumalik na siya. Polaris, napaka-creepy sa lugar na ito mga kalahi. Pakiramdam ko parang may mga kakaibang nilalang na nakatingin sa akin. So patuloy tayo. Ay! Patuloy tayo ngayon kasi ako lang mag-isa. Ang kasama ko ngayon mga kalahi ay ang aking aso lang na si Polaris. So isang pambihirang pagkakataon ang makatagpo ng gantong panahon na kung mapapansin nyo mga kalahi, sobrang tindi ng init ng araw pero umuulan. So nandito po tayo sa part na ito. So good morning mga kalahi, panibagong araw, panibagong adventure na naman ang i-explore natin sa episode na ito, no? So bago natin sisimulan ang ating vlog na ito, ay gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga taong walang sawang sumusuporta sa aking vlog. Bagamat ay medyo matagal tayong nakapag-upload ng ating vlog, ay nagpapasalamat po ako sa mga taong patuloy na sumusubaybay. At syempre gusto kong malaman kung taga saan kayo at saan nakakarating ang aking mga video mga kalahi. So paki-comment naman po kung taga saan kayo, at syempre paki-comment na rin po kung saan lugar nyo banda napapanood ang aking vlog, sapagkat ngayon lang po ulit tayo nagkaroon ng time para makapag-upload, sapagkat marami tayong mga inasikaso ngayong linggo, no? So patuloy tayo mga kalahi, at pupuntahan natin ngayon ang isang napakalaking bato na kung saan ay pinaniniwalaan ng mga tao na mayroon daw ditong mga inilibing na kayamanan, at ito daw ay binabantayan ng mga nilalang sa loob ng butas ng malaking bato na yun. So gaano nga ba katotoo yun, matuklasan man natin ito ngayon o hindi, ay at least pinuntahan natin yung lugar na request ng isang solid subscriber natin. Hindi na siya nagpa-mention ng pangalan dahil gusto niyang mapanood ang video natin na ito sa pamamagitan ng request niya. So pagbibigyan natin siya ngayon. Grabe, tignan niyo mga kalahi. Anong tawag sa inyo na to? Paki-comment na nga po. So nung nakaraang buwan, parang bumalik tayo dito, matagal ng panahon ang nakalipas, ay buhay na buhay ang mga ito. At alam nyo ba na kinakain to? Ang tawag po sa ilan ay pungapong, at ang tawag din naman sa ilan ay banggak. Sa inyong lugar po, ano po ang pangunahing tawag dito, at ano nga ba ang pwedeng luto
sa gantong klaseng uri ng halaman. So paki-comment naman po mga kalahi. So tara, magpatuloy tayo sapagkat excited na rin akong ipasyal kayo sa magaganda at kakaibang lugar dito. At syempre gusto ko ring ibahagi sa inyo yung mga kakaibang kwento ng lugar na ito, sapagkat kung mapapansin nyo sa mga vlog natin mga kalahi, hindi lang ako nag-e-explore, hindi lang ako nagkikwento. Syempre ipinapakita ko rin sa inyo yung mga magagandang lugar na pinupuntahan namin. Pinapakita ko sa inyo yung mga kakaibang kwento. Kumbaga inaalam natin yung mga kwentong probinsya na bumabalot sa lugar na yun. So hari nawa maging successful ang ating gagawing vlog ngayon, no? So tara, samahan niyo ako. May mga baka dito. So iikot na lang tayo dito sapagkat medyo aggressive yung mga baka at makikita naman natin may mga tali. So baka sakaling mabulabog natin sila. So mga kalahi, patuloy lang tayo sa ating paglalakbay. At syempre nagpapasalamat talaga ako sa inyo sa walang sawang suporta, dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko lahat magagawa kung ano man yung mga bagay na ginagawa ko ngayon, no? So kayo yung pinaghuhugutan ko ng lakas ng loob para harapin at para magpatuloy sa ating mga gustong puntahan. At marami pang request ang ating mga subscriber na mga lugar na pupuntahan natin. Soon ay mapupuntahan na natin yan. At syempre shout out kay Kuya Joms Adventure, kay Mendorenyong Mangyan, na hindi pa natin siya nakakasama ngayon sapagkat siya ay medyo busy pa sa kanyang mga schedule sa ibang lugar. So alam kong maraming nakakamiss sa aming dalawa na magkasama. Huwag po kayong mag-alala sapagkat ay malapit na ulit ang aming pagsasama-sama. Let's go, tara. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, may mga baka, malalaking baka. Doon tayo dumaan sa kabila kanina, pero dito tayo dumaan dahil kung makikita nyo naman, ayan o, ang laking baka na yan. Pag hinabol tayo nyan, sigurado tayo yan. Ayan, hindi natin sila pwedeng pirwisyuhin. Kumbaga, pirwisyo is Visayan word yata, na ang ibig sabihin nun ay parang gagambalain natin sa Tagalog. So pasensya na. So sa mga nagtatanong kung ano nga ba talaga si Mr. Kalahi, Bisaya ba talaga o Tagalog, so mix po ako. More on Tagalog kami dito sa Mindoro. At syempre pag nasa ibang lugar naman ay Bisaya. Nakakaintindi naman po ako ng Bisaya, lalo pag Iloilo at Antique. Ayan, so kung isa ka sa nanonood ngayon, taga Mindanao ka ba? Taga Sultan Kudarat, taga Iloilo, so ibig sabihin yan, magkababayan tayo. At syempre kung isa kang taga Mindoro ay malamang ay magkababayan talaga tayo. Pero dahil dyan, magpatuloy tayo mga kalahi. At wala tayong sasayanging oras, wala tayong sasayanging pagkakataon para mailibot kayo dito sa napakagandang lugar na ito. Madalas maraming nagtatanong sa akin kung ano nga ba talaga ang purpose ko. Maraming nagsasabi na tinatakot ko lang daw sila sa mga vlog ko. So ang sa akin lang mga kalahi, hindi ko naman pinupursige yung mga taong ayaw na manood sa vlog ko, no? Okay lang naman may masabi kayo, wala naman kaming magagawa dyan sapagkat ginagawa lang namin yung part namin as a content creator. Ginagawa namin yung part namin na maibahagi sa inyo yung mga kwento, yung mga magandang lugar, yung mga kakaibang pangyayari at mga paniniwala ng iilan. Syempre hindi na rin kasi mawala sa atin yung, lalot dito taga probinsya tayo, ay talagang naniniwala tayo sa mga engkanto, sa mga diwata at syempre sa mga naninirahan sa lugar na ito. So dito tayo dadaan ulit sa napakalaking akasya na ito. Hindi ko alam kung nandyan pa yung isang napakalaking pukyutan o bubuyog. Siguro nandito pa at hindi pa siya pinupuwag ng mga tao, hindi pa siya nadidiscover. So medyo malayo pa bago natin marating yung dambuhalang bato na yun, na may isang dambuhalang
Ano to? Bakit bumagsak? Oh my god, bumagsak siya mga kalahi. So tignan nyo, oh. Grabe. So ganito yung epekto na to. Ibig sabihin sa ilalim na to ay mayroong underground, sapagkat kung mapapansin nyo, bumagsak na siya, tuluyan na siyang gumuho. Ilang taon pa kaya ang bibilangin natin para makita talaga? Baka gumuho na ito pagdating ng araw. So nandito na yun, andito na yun mga kalahi. Malayo pa lang yung tunog ng mga ibon, kakaiba na mga kalahi. Kinakabahan ako, hindi ko alam kung anong mayroon dito, kung ano yung sasalubong sa amin, sapagkat muli ay babalik tayo dito, tayo lang mag-isa. Medyo kinakabahan ako sa part na ito kasi hindi ko alam kung ano yung mga kasalubong natin. Oh my god, hindi ko alam kung magiging successful ba. Sana walang mga engkantong aabang sa atin. Wala na dito. Oh my god, dito ko nakita yun. Siguro pinuwag na ng mga tao yun. So nung nakaraang buwan meron ditong pukyutan. So wala na, hindi ko alam kung pinuwag na ng mga tao o lumipat na. Pero gayon pa man ay kailangan nating magpatuloy sapagkat umiiba na yung panahon dito mga kalahi. Medyo iba na yung pakiramdam ko. Basta hindi ko alam, ipaliwanag ko sa inyo mamaya kung ano yun. Ayan, kung mapapansin nyo mga kalahi ay nandito na tayo sa mismong paanan ng dambuhalang bato na ito, at malayo pa lang kapansin-pansin na natin ang isang napakalaking balete na kung susumahin daw ito ay umiidad na ng almost 100 years. Ayon sa mga matatanda na napagtanungan natin ay talaga namang napakatagal na daw ito ng batong ito at ng mismong balete na ito. Sa tagal nga ng panahon ay unti-unti na itong namamatay, at meron nga ditong kwento-kwento na ito daw ay madalas tamaan ng kidlat kaya nasisira na. So may posibilidad nga ba na ang ilalim na ito ay mayroong mga kayamanan na binaon ang mga sinaunang tao? Ano yun? So makikita nyo mga kalahi, eto na siya. So sa malayuan ay matatanaw natin ang napakalaki at dambuhalang bato na ito. Kung pagmamasdan nyo, etong napakalaking balete na ito, siya lang ang bumubuhay sa bato na ito. At ayon sa mga kwento ng mga matatanda ay almost 100 years na daw ang puno na ito na nakatira or nakalagay dyan. So ibig sabihin, wala pa ako pinanganak, wala ka pa pinanganak, ay nandito na ang misteryosong balete na ito. So ano pang hinihintay nyo mga kalahi? Halina't puntahan natin, samahan nyo ako. At syempre kasabay ng pagtuklas ko dito ay sana tuklasin natin ang mas kakaibang lugar dito sa Mindoro. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Narinig nyo yun? Mga kalahi, para. Oh my god, ano to? Sumalubong kagad sa atin ito. So sa mga hindi po nakakaalam, napakadelikado po ng nilalang na ito, lalo na kapag natapakan natin. Ito po ay nakakabulag oras na mahawakan natin, tapos pumuswit sa mga mata natin ang kanyang kamandag o tinatawag na katas. So tingnan nyo, ayan, yung katas na yan na kulay itim, yan yung nakakalason. Tingnan nyo mabuti, ayan, di ba? So kung mapapansin nyo, yung camera natin ay napuswitan. So indikasyon na talagang delikado yung camera natin. Tignan nyo, nadikitan. Ayan, nadikitan siya. Grabe, napuswitan siya. Napuswitan siya. Napakaraming sinyalis dito
ng mga bato. Iba't ibang uri, iba't ibang hugis. May mga hugis, kung mapapansin nyo, para siyang kuwago na may malaking mata, 'di ba? So sa part naman na ito, hahanap tayo dito ng mga kakaiba. Ano yun? Malayo pa lang naamoy ko na yung kakaibang amoy. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Polaris. Kinilabutan ako sa'yo. Ano yun? Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang po. May tao po ba dyan? May tao po ba dyan? Nakabahan ako. Tingin ko parang may mga tinitingin sa amin. Parang may mga tinitingin sa amin. Eto na yun. Nandito na tayo sa puno ng malaking balete. Pansinin nyo lahat. Kakaiba ang mga makikita natin dito. So sa pagpapatuloy ng vlog natin mga kalahi ay gusto ko na isa kayo sa makatuklas ng mga kakaiba dito. So paki-comment naman po kung ano yung mga kakaibang imahe, mga kakaibang makikita nyo ditong nilalang na hindi ko mapapansin. So sana ay makita nyo kung ano man yun. So kasama ko si Polaris, binabaybay namin to. So tara, samahan nyo kami ni Polaris. Ito yung lugar. Parang may hinahabol si Polaris dito. Yan. Grabe, eto na yun. Nandito na tayo sa pinakailalim. Nandito na tayo sa pinakailalim ng napakalaking balete na ito. So kung mapapansin nyo mga kalahi, pansinin nyo. Tumingin kayo dito sa taas na ito. Ano ang napapansin nyo? Kayo na yung bahalang humusga. May tao ba? May napapansin ba kayo? Ito siya. So kung makikita nyo, ito napakasulid. Kung baga buhay na buhay pa siya. Napakalalaki ng ugat na ito. At ito, kung makikita nyo ito, ugat din po ito na nanggagaling sa taas. Tignan nyo sa Polaris. Inaakyat niya. Inaakyat niya. Ibig sabihin nun, mayroon siyang naaamoy dito. May kakaiba dito sa loob na ito. Polaris, akyatin mo. 'Di ba? So, sa mga nakakamiss kay Polaris, yung aking masipag na aso ay ito siya. Kasama ko siya ngayon. At siya rin yung naging dahilan. Noon pa man nung nagsisimula ako, si Polaris ay kasama ko na sa pagbablog. At syempre, kasama si Polaris sa journey ng aking success. Tama ba? So, balik tayo dito. Ano to mga kalay? Kinakain ba to? Kinakain ba yan? Ito oh. Yan, paki-comment nga po. Yan, baka kinakain po ito sa inyo. Paki-comment po. Meron ako napanood sa internet. Ito daw ay piniprito. Oo, piniprito ito. Hindi ko lang alam kung ito yung klase ng mushroom na piniprito. Pero I think oo, ito na yun. Kasi kulay puti siya. Pero kayo nang bahalang humusga mga kalahi. So sa part na ito, kung mapapansin nyo, may mga bahagi na dito ng ugat na namatay. So ito buhay pa naman. At ito sa part na ito parang pinatong lang yung bato dito mga kalahi eh. 'Di ba? At ang nakakatakot dito ay bumabagsak na yung ilang bahagi. So sa dako naman na ito, ay ano to? Tignan nyo mga kalahi oh, parang tatsulok. Parang tatsulok. Grabe. So tabi-tabi lang po. Sa part naman na ito, kung mapapansin nyo, parang mga kaliskis ng dambuhalang ahas. Ano yun? Parang kaliskis ng mga dambuhalang ahas ito. So may mga nagko-comment sa akin, wag daw akong turo ng turo, baka manuno. So naniniwala pa ako doon at nire-respeto ko naman yung inyong opinion sa akin kasi alam ko namang
care lang kayo sa mga ginagawa ko. Ano yun, pakiramdam ko talaga mayroong sumusunod sa atin. Mga kalahi, kayo nang bahalang humusga, kayo nang bahalang tumingin. Kasi ano ito, oh my god, ano to, ano to, hindi ko na nakita ito, ano to, look at that. Ibig sabihin may mga tao, ano yun, oh my god, ano yun, tignan nyo oh, meron ditong silo. Anong silo to? Nakakatakot naman. Ano to? Tignan nyo oh. Tignan nyo mga kalahi, pagmasdan nyo ng mabuti. So sa part na ito, napaka-creepy na. Pakiwari ko, may mga nilalang dito na nakatira. Ano to? Ano kaya ang laman na to? Hindi ko nabubuksan kasi baka sa mangkukulam yan. Dito tayo sa part na ito. Ano to? Oh my god, ngayon ko lang napansin ito mga kalahi. Tabi-tabi lang po. Meron dito mga kakaiba akong natuklasan. Mag-iingat po tayo dito. Tignan nyo naman, may mga natuklasan ako dito mga kalahi. So mag-iingat tayo dito. Umiiyak si Polaris. Tara Polaris. Pakiramdam ko may mga ibang tao pa dito. Nandito lang sila nagmamasid. Ano yun? Polaris, tara na. Polaris. My God. Kakaiba yung amoy. Kakaiba yung amoy. Parang may tao. Tignan nyo. Kakaiba yung amoy mga kalahi. Tignan nyo. Nagkalabutan ako. Tabi-tabi lang po. Ayoko na dito. Gusto ko nang umuwi. Ikutin lang natin ito mga kalahi para mas maipakita ko sa inyo kung anong mayroon dito sa likod. Ayun oh, parang may bagong nilagay dito oh. Ba napakalamig ang mga hangin na nagmumula dito sa loob na to, sa part na ito. So papansinin natin to. Grabe mga kalahi. So kinikilabutan ako. Ngayon ko lang napasok to. Promise, ito oh, may mga tali pa dito oh. May mga tali, may mga nakasabit doon. Na tila ba parang may nagsasabi na mayroon ditong bagay na nakatago. Ayan oh, may tali, ang lakas ng tali oh. Yan, di ba? Di ba? Kita nyo naman, tapos doon may tali pa oh. So ibig sabihin, mayroon talagang nakatago dito sa loob na to na hindi pa natin natutuklasan. At ano kaya yun? Ano kaya ang mayroon sa loob na ito? Bakit may mga tali? Dito kaya naninirahan yung mga dambuhalang hayop? Pero bakit nila kinukuha? Tignan nyo. Grabe, may mga senyalis dito parang bulaklak oh. So pwede ka palang umakyat dito sa pagganon. Kasi may daanan. Ito. Pwede ka palang umakyat dito sa part na to. So sa part na ito, mga kalahi, mayroon tayong aakyatan na baging. Tapos sa dulo na yon ay magbabaybay lang tayo doon. Tapos parang mayroon ditong kuweba. Sa taas na yon parang may kuweba na papasok doon. Tapos pwede ka nang
lumagos sa kabila. Hindi ko lang alam kung anong exact tong mayroon dito sa lugar na ito, pero kung mapapansin nyo parang napakadelikado naman. Akyatin natin to. Pag inakyat natin yan, pagdating natin doon babagsak yung bato na yun. Yun oh. Nakita nyo yung bato na yun, para siyang babagsak. So gusto ko sana siyang akyatin ngayon. Suggest naman kayo mga kalahi kung gusto yung akyatin ko ito o huwag na. So hintayin ko yung comment nyo. Kung sakaling may mag-request na akyatin ko ito, ay syempre wala naman pong problema at gagawin natin kaagad yan sa madaling panahon. So paano mga kalahi, hanggang dito na lang ang ating simpleng vlog ngayong araw na ito. At least kahit papaano, sa nag-request ng video na ito ay nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa walang sawang panunood ng aking vlog. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Florida, USA, at syempre sa mga OFW natin dyan sa iba't ibang parte ng mundo. At syempre dito sa Pilipinas, Pangasinan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Cebu, Quezon Province. Sobrang dami, hindi ko na kayo maisa-isa sa sobrang dami nyo mga kalahi. Kumbaga napakasaya ko dahil noon nangangarap lang ako na may mga manonood sa akin, pero ngayon hindi lang basta-bastang nanonood, kung hindi suporta talaga. Kumbaga may time yan kapag nag-upload na daw ako, nandoon na sila, hindi na sila umaalis, nanonood na lang sila. Tapos may time dyan na inaabot daw sila ng 12 midnight para manood lang ng aking vlog. Nagpapasalamat po ako sa inyo. So sa walang sawang suporta sa akin mga kalahi ay hindi ko makakalimutan yun, kung ano man yung mga bagay na tinutulong nyo sa akin, no? So maraming salamat po. Muli ako po si Mr. Kalahi. Mag-iingat po kayong lahat and God bless po. Love you. Bye.